Taho! Taho, wag kang umalis. Parating na ako. Please, parang awa mo na. Taho! Bakit mo ako iniwan? Hindi! The next day. Taho! 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 Sa wakas, naabutan din kita. Oh, bibili ka? Opo, damihan mo ng sago, kuya. Taho ang isa sa mga paborito kong merienda sa umaga. Nung lagi akong nagja-jogging, ito yung binibili ko. Masarap to guys at nakaka-help din mag-build ng muscle dahil sa ingredient niya na tofu. Next merienda guys ay yung dirty ice cream or tinatawag na sorbetes. Isa ito sa mga paboritong merienda ng mga bata lalo na kapag tag-init. Meron kaming pinagbibilhan dati na naging parte ng childhood ko, si Mr. Pogi. Hindi ko alam kung bakit Mr. Pogi yung pinangalan sa kanya. Siguro dahil poging-pogi siya ng mga kabataan niya. Siya yung paborito naming pinagbibilhan ng ice cream dati. Sobrang bait kasi niya. Kapag sinabi mong dadagdagan yung ice cream, talagang dadagdagan niya. Meron pa nga yung time na naabuso namin yung kabaitan niya. Yung magdadala kami ng malaking baso tapos doon niya ilalagay yung ice cream. At meron din yung mga time na kapag nakita niya na walang pambayad yung ibang bata, talagang nililibre niya lang ito. Matagal na wala sa pagbebenta ng sorbete si Mr. Pogi. At nabalitaan namin na pumanaw na siya. Sobrang nalungkot ako noon kasi naalala ko yung mga time na inaabangan namin siya. Tapos mag-uunahan pa kami dahil laging nauubos yung benta ni Mr. Pogi. Alam ko halos nalungkot lahat ng mga bata sa barangay namin na nabentahan ni Mr. Pogi noon. Naging part na kasi siya ng childhood namin. Marami pa rin akong nakikitang nagtitinda ng sorbetes. At nagustuhan ko yung benta nila na ice cream sa tinapay. Parang burger lang. Isa ding inaabangan namin maliban sa sorbetes ay yung popsicle. Yung paborito kong binibili dito ay yung pinipig, tapos yung buko flavor. Masarap tong popsicle guys, lalo na kapag nandun na kayo sa part na nilalasap nyo yung stick ng popsicle kahit lasang kahoy na. Uy, tama na yan. Kulang na lang kainin mo yung popsicle stick. Sayang may nakadikit pa. Sabi kasi sa akin ng mama ko, wag daw ako magsasayang ng pagkain. Sa outing, may iba't ibang klase na tao ang makakasama mo. Comment ka lang kung alin ka dito. The Outing Planner. Sila yung mga taong madalas nagyayaya ng outing. Sila yung mga nagplaplano kung saan maganda mag-outing at kung kailan. Sila din ang nagre-remind kung malapit na ang outing. And sinisigurado nila na hindi mapupunta sa drawing ang outing nyo. Hello, Besh! Oh, bakit Besh? Tra? Outing tayo? Saan yan, Besh? Sa Tinitigan ko Resort! Hay, siguraduhin mong maganda yan, ha? Oo naman, Pax! Alam mo naman ako, lahat ng pinupuntahan natin, magaganda. Tayong dalawa lang ba? Hindi! Kasama ang buong barkada, sinabihan ko na sila. Sumama ka ha, kung hindi, sasagaling kita. Pag-iisipan ko. Besh, wala kang utak, huwag ka na mag-isip! Che! The G-Person. Sila yung mga taong G na G kahit saan ang outing, mapa-Marsman o sa buwan. Uy, outing tayo pre. G, parisan yan. Doon, sa kabilang mundo. G, pare malapit lang yan. May budget ka ba? G, pare wala pa akong budget ngayon pero bukas magkakaroon yan kaya G lang pare. Pero mamaya na yung outing pre. Ay, ganun. Sige, G pa rin pare. Sama ko. G tayo dyan. The Cameraman. Sila yung mga taong binubuwis ang kanilang buhay, mabigyan ka lang ng magandang shot. Minsan ito yung mga mayayaman sa outing Alam nyo yun, may mga camera o kaya high-tech ang mga cellphone. Sis, punta ako doon sa pinakamataas na puno para makuha kita ng bird's eye view. Tingin ka sa akin ha, para kita G tayo dyan. The Cameraman. Sila yung mga taong binubuwis ang kanilang buhay, mabigyan ka lang ng magandang shot. Minsan ito yung mga mayayaman sa outing Alam nyo yun, may mga camera o kaya high-tech ang mga cellphone.
Sis, punta ako doon sa pinakamataas na puno para makuhaan kita ng bird's eye view. Tingin ka sa akin ha, para kita expression mo. Sige, sige, gusto ko yan. Sis, sige na, tingin ka dito and smile. Sis, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Sige, sige. Worm's eye view naman tayo para kita ang magaganda mong legs. Sa outing, Ma, punta daw sila uncle sa beach. Pwede ba akong sumama? Ay, hindi. Walang mag-aasikaso sa inyo dun. Baka malunod kayo. Sasama naman sila uncle at ibang pinsan ko eh. Ay, magiinuman lang yung mga yon. Huwag ka nang sumama. Pero ma, ngayon lang naman to eh. Ah, basta, hindi ka sasama. Tigas ng ulo mo ah. Oh, ano? Pinayagan ka? Hindi po eh. Kawawa naman. Sige, next time ka na lang sumama. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Oh, ba't ka umiiyak? Malis na sila. Hindi mo kasi ako pinayagan. Sa susunod ka na lang sumama kapag kasama kami. Matagal na naman ako maghihintay. The next outing. Uy, Jen, mag-impake na kayo. Ay sus, ang tagal-tagal nyo. Di ba gusto nyong mag-outing? Dalian nyo, baka mamaya maiwan tayo niyan. Alright, buti nalaban yung paborito kong brief. Hoy! Sa akin yan! Anong sayo to? Sa akin to, binili namin to ni mama sa ukay-ukay. Hay! Pati brief pinag-aawayan nyo pa? E pare-parehas lang naman yung mga yan? Ma, nakita mo ba yung tuwalya? Ay, hindi ko alam. Gamitin mo yung mata mo. Auntie, pahiram nga daw po ng kaldero nyo. Hay! Yan na naman yung mga hiram-hiram nyo tapos hindi nyo binabalik. Kung ibabalik nyo naman, wala na yung mga takip. Hay! Huwag kayong mag-alala, auntie. Ibabalik din namin. Siguraduhin nyo, ha? Ma, Oh, bakit? nasusuka ako ba? Ay, ano ba yan? Mare, may plastic ka ba dyan? Eto, Mare, oh. Oh, ayan, dyan ka magsuka. Bakit kasi ang dami mong kinain kanina? Nagsusuka! Mahina! Mahina! Mahinang nilalang! Ma, punta daw sila uncle sa beach. Pwede ba? Nung bata ko, namulat na ako sa realidad. Sa realidad na hindi kami mayaman. Nakakakain naman kami 3 beses sa isang araw. Pero meron din yung mga time na wala talagang makain. Walang ulam. So, ano yung mga diskarte na pwede nating gawin pag walang ulam? Let's find out. Umaga na pala. Umalis na sila mama? Oo, maaga daw sila ngayon eh. Anong ulam? Wala, ubos na. Hindi ka kasi gumising ng maaga eh. Grabe, hindi nyo man lang ako tinirhan? Akala namin next year ka pagigising eh. Ano ako, vampira? Tingnan mo na lang dyan kung anong pwede mong ulamin. Buti na lang meron ka. Pero wait, mapait ka kapag walang asukal eh. There you go. Let's do this! Kuha tayo ng kanin, lagyan natin ng mainit na tubig, lagyan natin ng kape, lastly, lagyan na natin ng asukal. Alright! Mex na natin so mga insan! Tornado! Woo! Tada! Tapos na ang aking sugar coffee budget meal. Kain tayo mga insan! Sa gantong preparation guys, pwede kayong gumamit lang ng asukal kahit wala ng kape at mainit na tubig. Pag walang asukal, pwede rin ng asin kung trip mo ang maalat. Kung medyo yayamanin ka, pwede ka rin gumamit ng gatas. Ito pa, ginagamit to ng mga babae. Walang iba kundi ang toyo. Hoy, anong ibig mong sabihin? Natoyoin kami? Hindi yun ang ibig kong sabihin.
Akala mo ba hindi man sakit yung mga sinasabi mo? Kayo nga, inuulam nyo yung kape kasi mga bitter kayo. Huy, content lang to. Wala akong pake. Tsaka masarap ang toyo, lalo na kung gagawa kayo ng fried rice. Wow, sige nga, tutorial nga dyan, Chef Ellie. Sige! Hello guys! Welcome to Ellie's Cooking Show! I-share ko sa inyo kung paano magluto ng soy sauce fried rice. Ang kailangan nyo lang ay mantika, kaning lamig, at syempre toyo. Oh, bakit ka tumatawa dyan? Wala, sige na, ituloy mo na. Una, painitin natin ang kawali. Pag mainit na, ilagay naman natin ang mantika. Dito guys, tansahin nyo yung paglagay ng mantika para hindi masyadong oily ang inyong fried rice. Pag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang kaning lamig. Dito, dapat malakas ang apoy kasi dito nakasalalay ang sarap ng fried rice. So, tuloy-tuloy lang natin ang pag-stir guys hanggang maluto ang kanin. Kapag naluluto na ang kanin, lalagyan na natin ng toyo! Yay! Konti lang ang ilagay natin guys ha, para hindi masyadong maalat at para matansya natin siya. Isang mekos-mekos nga dyan. Mekos-mekos na natin to mga insan! Tornado, sabihin mo. Tornado! So eto na guys, luto na ang soy sauce fried rice. Oh, kainin mo na. Ayoko nga, baka maging toyoin ako eh. Ano? Joke lang, ito na. Bakit ang alat? Patis ata nilagay mo dito eh. Ubusin mo yan. Ngi, mga budget ulam na matatagpuan sa bakuran ng ating bahay. Sa lugar namin, sikat ang sayote. Talagang kahit sang banda, tumutubo ito. Kapag napabayaan pa, gumagapang to sa mga puno o kaya sa bubong ng bahay nyo. Nung bata ko, nung mga bata tayo, hindi tayo masyadong nakakapuyat. Dahil paano ka nga naman makakapuyat nung bata ka, ganito ang mga sinasabi sa'yo. Jen, matulog na kayo dahil may pasok pa kayo bukas. Matulog na kayo para tumangkad kayo. Matulog na kayo, ang hirap-hirap niyong gisingin. Si mama naman wala naman kaming pasok. Bakasyon namin ngayon. Aba, sinasagot-sagot mo na ako ngayon. Bakit hindi mo sabihin dyan sa mga viewers mo kung gaano ako nagpuyat para palakihin kayo? Grabing reverse card naman yan, ma. Shout out nga pala sa mga magulang natin na nagpuyat para palakihin tayo. Nagtimpla ng gatas, nagluto ng pagkain, nagpalit ng pampers, pinaypayan tayo para makatulog tayo ng mahimbing, henehele tayo pag umiiyak ng madaling araw, nakikipaglaban sa mga lamok para lang hindi tayo dapuan. So, wag nyo sayangin ang sakripisyo ng magulang nyo guys, ha? Maging mabuting anak dapat tayo, okay? Dapat matulog tayo ng maaga. Good night! Isa sa mga puyat moments ko noon, kapag pumupunta kami ng lamay. Alam nyo naman pag lamay, di ba? Tumatagal yan ng 3 araw hanggang 7 araw. Sa lamay, pinapakita ang pakikiramay ng mga kamag-anak, kaibigan at ibang kakilala ng namatay. Nagiging malaking pagtitipon ito hanggang hating gabi. Or minsan nga hanggang madaling araw. Sa lamay, may kantahan, pagmimisa at higit sa lahat, ang isang rason kung bakit ang daming nagpupuyat, ang pasugalan. Hindi ako mahilig sa sugal noon. Nakikinood lang ako, hoping may magbalato sa akin. Pag wala, nakikipagkwentuhan at nakikikanta na lang ako. Sa lamay, parang reunion din, kasi nakikilala mo yung mga iba mong kamag-anak. Hello, gusto mo ng kape? Sige, salamat. Ikaw pala si Jen. Oo, ako nga. Paano mo nalaman pangalan ko? Sinabi kasi ng mama ko, pinsan daw kita, kaya mag-hello daw ako. Ganun? Magkamag-anak pala tayo? Oo, galing pa kami sa malayo, kaya ginabi na kami. Buti, safe kayo nakarating. Kaya nga inaantok na nga ako, buti may kape. Tara, kuha tayo ng kamote. Sabay natin sa kape. Tara! Group projects, assignments, quizzes. Ito yung mga bagay na nagpapapuyat sa mga estudyante, lalo na nung panahon namin na walang internet sa bahay. Walang smartphone na pwede kang mag-load para may internet ka. Walang ganon. Kailangan mo pa talaga pumunta sa comshop para mag-research. Naalala ko tuloy yung reaction paper ko noon. Sa sobrang wala akong maisip, isang paragraph lang ang nagawa ko. Tapos nahiya pa akong i-submit. Asus, para namang gumagawa kanyan dati. Shhh! Hindi mo lang alam, meron akong project na talagang pinagpuyatan ko. Partida, mag-isa ko lang nun kahit group project pa yun.
Hindi ko nga siya natapos lahat kasi naubusan na ako ng ilalagay. Pero nakapag-submit pa rin ako at medyo mataas yung nakuha kong score doon. Pero bagsak ka pa rin. Nye. Computer games. Yes! Dito talaga ang maraming puyat moments ko nung bata ko. Naging laman ako ng computer shop. Lagi kaming nag-overnight nila Pinya. Yung mga baon namin ay iniipon namin para lang may pang-overnight. Kaya wag niyo kaming tularan, guys. Ano boy? May pang-overnight ka na? Meron na boy. Ano, tara? May kumot na ba tayo? Malamig doon. Meron na boy. Maraming karton doon. Pwede na yun. Kape boy, meron na. Kape? Check men. Kaping matapang to. Hindi tayo aantukin. Cup noodles boy, meron na. Nakakagutom pa naman maglaro. All goods ma'am men. May skyflakes pa. Alright, let's go! Nung mga bata tayo, hindi tayo masyadong nakakapuyat. Dahil paano ka... Wow, tignan mo sis, oh, may kinakasal ngayon. Wow naman! Ikaw sis, kailan mo gusto magpakasal? Hindi ko pa alam eh. Wala pa sa isip ko yan. Gusto mo sabay na tayo magpakasal sis? Magkapatid ba kayo? Bakit po? Sagutin mo muna ang tanong ko. Tinanong kita, tapos tanong din ibabalik mo sa akin. Loko ka rin no? Oo, magkapatid kami. Bakit? Uy sis, wag mo na kayang kausapin yan. Nakakatakot, bigla-bigla na lang niya tayong kinakausap. Binabalaan ko kayo. Huwag na huwag kayong magsuko sa kasal. Bakit ho? May bagong batas po ba? Tsaka ano po ba yung sukob? Ito ang pagpapakasal ng dalawang magkapatid sa parehas na taon. Pero, miss na miss ko na siya Tiisin mo! Gusto mo ba maaksidente? Hindi po. Okay, good. Tara na, kainin na natin yung mga binili mo. Tsaka remind ko din sa'yo, bata. Muntik ko na makalimutan. Ano po yung manong? Wag na wag din kayong magkikita bago ang mismong seremonya ng kasal. Bakit daw ho? Tama kayo, manong. Nung bata ako, nakahiligan namin manood ng mga pelikula nila FPJ, Robin Padilla, Cesar Montano, at iba-iba pang mga pelikula na may baril-barilan. Naalala ko pa nga nung wala pa kaming TV, pumupunta kami sa kapitbahay namin na may TV tapos doon kami lahat nanonood. Siguro dahil sa mga pelikula na ito, na-amaze ako sa baril dati. Minsan pa nga ginagaya namin yung mga ginagawa nila sa mga pelikula. Ginagamit naming baril yung mga walis, hanger, upuan, at kung ano-ano pa. Uy, Jen, laro tayo Barbie! Barbie? Hindi ako Uy, ang cute naman nito! Anong pangalan niya? Siya si Barbara. Ganda niya, no? Hindi mo ako maaakit. Hindi ako para sa mga ganyang laro. Pang babae lang yan. Dito ako sa baril-barilan. Pang boys. Alis na ako at makikipaglaro pa ako. Sumuko ka na at napapaligiran ka na namin! Hindi ko isusuko ang bataan! Ay, mali. Hindi ko isusuko. Hindi ako susuko. Bang! 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 Uy, tinamaan kita. Dapat patay ka na. Ha? Bakit ako? Hindi dapat namamatay ang bida. Oo nga, pero 'di ba? Dapat nabubugbog sila sa umpisa, kaya dapat may tama ka. O sige, ito na. Tama ako. Pero hindi niyo ako mapapatay. Dahil anak ako ni Cardo Dalisay. Hanggang doon lang ang paglalaro namin ng baril-barilan hanggang sa nauso ang pellet gun. Uy, ano yan? Totoong baril ba yan? Hindi, pellet gun to. Parang totoo lang. Wow, magkano naman yan? Hindi ko alam. Pinabili ko lang sa mama ko to. Nasa 100 to 120 pesos ata. Patry nga. Ayoko nga, baka masira mo eh. Sus, damot naman nito. Sobrang saya ko noon nung lumabas yon at sobrang lungkot ko din kasi hindi ko afford yon. Dahil nga sa gustong-gusto ko magkaroon noon, nilakasan ko yung loob ko para makiusap sa parents ko kung pwede nila ako bilhan ng ganon. Ma?
pwede nyo ba ako bilhan ng pellet gun? Hay, ano tingin nyo sa akin? Tumatain ng pera? Sa unang attempt ay hindi nila ako binilhan, pero patuloy pa rin ang aking pakiusap sa kanila na bilhan nila ako ng ganon. At sa bandang huli ay binilhan pa rin nila ako, haha, sa tulong ng aking paawa mode. Binilhan nila ako ng pistol na pellet gun. Sa wakas, may pellet gun na ako. I will cherish you, my boy. Ingat ka sa paggamit niyan ha. Huwag mong ibaril kung saan-saan, baka may matamaan. Sa sobrang excited ko, ginamit ko na kaagad siya. Kumuha ako ng mga plastic bottle para pagpraktisan. Oh yeah! Ang astig! Ang dali palang gamitin itong pellet gun na to. Siyempre, ipapasikat na naman natin sa mga pinsan. Oh, tignan nyo! May pellet gun na ako. Akala nyo kayo lang? Ooh! Ganda ng kulay ah! Silver! Ang tanong, mas malakas ba yung pellet gun mo kaysa sa amin? Siyempre naman, bago lang to eh. So, tenes nga namin kung alin sa mga pistol namin ang mas masakit. Ang ginagawa namin para matest yun, binabaril namin yung palad namin. Kaya paalala lang sa mga bata, huwag na huwag nyong gagayahin to. Sige nga, testingin ko nga yung sayo kung masakit ba. Wala na, mahina na yung spring ng pellet gun mo. Bili ka na ng bago. Oh, sayo naman, tignan natin kung masakit pa siya. Medyo masakit pa siya, pero malapit na mabulok yung pellet gun mo. Yung sa akin talaga ang mas masakit. We, sige nga, patesting nga. Oo nga, masakit nga. Diba? Sabi sa'yo eh. Nung una, tamang baril-baril lang kami sa mga plastic bottle. Pero nung tumagal, nauso ang pellet gun war or pellet gun fight, kung ano man ang tawag nyo doon. Nung bata